Alam mo ni ba na may mga bahay at lupa sa Pilipinas na binebenta ng 30% hanggang 60% na mas mura kaysa sa market price? Parang jackpot, diba? Pero teka muna, bakit may mga foreclosed properties? At mas importante, bakit maraming nagsisisi pagkatapos bumili? Kung iniisip mong bumili ng foreclosed property sa bangko, pag-ibig o government agencies, pakinggan mo muna to hanggang dulo. Kasi today, pag-uusapan natin ang totoong panganib ng foreclosed properties, ang step-by-step process ng pagbili, mga red flags na hindi sinasabi ng ahente. Sino lang ba talaga ang dapat bumili nito? At ang pinaka-importanting tanong, magkano ba talaga ang kailangan mong pera kasama na ang pagpapaalis ng squatter? Kung ayaw mong maubos ang ipon mo at masira ang mental health mo, manood ka hanggang dulo. Part 1. Ano ba ang foreclosed property? Sa simple lang, ang foreclosed property ay bahay o lupa na kinuha ng bangko o pag-ibig dahil hindi na kayang bayaran ng original owner ang loan, na default ang mortgage. Matagal ng delinquent, ibig sabihin, hindi ito fresh na property. May history at kadalasan may problema, hindi lahat pero marami, at dito nagsisimula ang sakit ng ulo. Part 2, mga dangers ng pagbili ng foreclosed property. 1. May nakatira pa sa loob, occupied property. Ito ang pinaka-common at pinaka-delikado. Maraming foreclosed properties na may dating may-ari pa, may kamag-anak, may squatter, may tenant na ayaw umalis. At tandaan, hindi responsibilidad ng bangko na paalisin sila. Pag nabili mo na ang property, problema mo na sila. Real talk, may mga foreclosed houses na 5 to 10 taon nang hindi ma-occupy ng bagong owner dahil sa legal battle. Walang interior inspection. Sa maraming kaso, bawal pumasok, bawal makita ang loob. Drive-by viewing lang, so bumibili ka ng mystery box. Pagpasok mo, sira ang bubong, tanggal ang kable, basag ang tiles, ninakaw ang gripo, may baha, may anay. At guess what? Ikaw ang magbabayad lahat. 3. May legal issues sa title. Ito ang pinaka-nakakatakot. Possible problems. Encumbered title. May adverse claim. May pending case. May tax delinquency. Mali ang pangalan sa titulo, hindi pa transferred sa bangko. At kahit sinabi ng bangko na clean title, due diligence mo pa rin yan. 4. Matagal at nakaka-stress na process. Hindi ito tulad ng bayad ngayon, lipat bukas. Foreclosed properties can take 6 months, CAS 1 year, 2 years. Minsan higit pa kung may occupant, may kaso, may problema sa titulo. Kung OFW ka o busy ka, hindi ito para sa'yo kung wala kang representative. 5. Emotional plus mental stress. Tumadalas si Sagyaj na be agents. Pero ko, ish naka-stress makipag-usap sa squatters. Nakakatakot minsan. May harassment, may threats, may emotional manipulation. May mga buyer na sumuko na lugi, hindi na tinuloy. Part 3, step-by-step process sa pagbili ng foreclosed property. Step 1, hanap ng foreclosed list sources, banks, BDO, BPI, Metrobank, etc., Pag-ibig, GSIS, SSS, asset management companies. Tip, mas mura, mas maraming problema kadalasan. Step 2, initial due diligence, bago ka magbayad. Check location, tanungin kung occupied, check flood zone, check access road, ask neighbors. Red flag, hindi namin alam kung may nakatira. Step 3, check title, very important. Pumunta sa Registry of Deeds, Assessor's Office, check for ownership, liens, encumbrances, tax declarations. Kung hindi mo alam paano mag-hire ng abogado or licensed broker. Step 4, submit offer.
bid, may dalawang klase. Negotiated sale, public bidding, bidding warning, may bidding wars, may emotional buying, may overpricing, kahit foreclosed. Step 5. Payment, usually cash or short-term installment. Hindi lahat pwede sa housing loan agad. Step 6. Waiting period and transfer. This includes transfer of title, capital gains tax, documentary stamp transfer tax, registration fees. Matagal ito. Part 4. Sino ang foreclosed properties para sa kanino lang? Best for cash buyers, real estate investors, developers, may legal budget, may time at pasensya, may strong stomach. Not for first-time home buyers, emotional buyers, OFWs na walang representative, may maliit na budget, ayaw ng conflict. Part 5. Magkano ba talaga ang kailangan? Let's be real. Example, property, foreclosed house price, 2 million pesos, additional costs, 1 transfer and taxes, CGT, DST, transfer tax, registration, 150 to 250,000 pesos, 2 repairs and renovation. Minimal, 300,000 pesos. Major, 500,000 to 1 million pesos or more. 3 squatter. Occupant removal. This is the big one. Scenario A, negotiated move out. Cash for keys, 50,000 to 300,000 pesos. Scenario B, with lawyer, legal fees, sheriff, court fees, 200,000, 600,000 pesos or more, 6 months to 3 years. Total real cost, 2.8 million, 3.5 million pesos. At minsan ay mas mahal pa sa brand new house. Part 6. Mga things to watch out for. As is where is no interior viewing, occupied but madaling kausap daw, pressure selling, walang malinaw na sagot. Investor ka naman siguro. Kung narinig mo yan, mag-isip ka na. Part 7. Final advice. Foreclosed properties are hindi shortcut to wealth, hindi automatic bargain, hindi para sa lahat. Pero pwede kang kumita, pwede kang makakuha ng mura kung alam mo ang pinapasok mo. Ang tanong, ikaw ba ang tamang tao para dito? Kung gusto mo ng more videos about real estate investing, check out my other videos on the screen. Please hit the like button, subscribe so you don't miss any new videos, at comment your experience in buying property in the Philippines. Also, what other topics do you want me to cover on my channel? I will see you on the next one. Laging tandaan, sa real estate, hindi lahat ng mura ay magandang deal.